lang 'no, ang objective natin in hedging 'no ay i-minimize 'no, i-offset yung risk 'no na tinatawag dito kasi nga gaya dun sa napag-usapan natin in accounting for foreign currency 'no, dun sa import and export transaction, nagre-recognize na tayo bigla-bigla ng mga forex gain and forex loss 'no. Forex gain or forex loss. So okay lang sana laging gain, di ba? Dahil sa mga na-expose natin ng mga asset, yung mga receivable and payable. Pag nagkaroon ka ng decrease in the receivable no na denominated in foreign currency no before date of settlement, pwede kasi bumabayad, magkakaroon tayo ng forex loss na nare-recognize natin sa statement of comprehensive income. Ganun din no pagdating naman sa mga payables no na denominated in foreign currency units. Pwede kasi tumaas ang palitan no ng forex rate natin, yun magkakaroon tayo ng forex loss din doon. Okay sana kung lagi pabor sa atin yan no, laging favorable sa part ng company natin na lagi tayong mag-recognize ng forex gain, no? So, ngayon, para mawala, no, hindi natin isipin masyado yan, ang ginagawa natin, no, nagkakaroon tayo ng hedging, no? Hine-hedge natin yung mga risk na yan, okay? So, ang objective ng hedging, no, is to minimize, no, the risk, no? Yung risk, yung mga forex loss nga natiyatawag. At yung na-discuss na natin last time ay yung tungkol sa forward contract, di ba? Ito yung unang-unang ginawa natin na hedging, no? Nag-enter tayo ng forward contract. Ang ginagawa natin sa forward contract ay nagkakaroon tayo dyan, papasok tayo ng panibagong contract, no? Iba yan dun sa buyer, no? Sa seller, okay? Ng commodity. Okay, for example, ganun, na denominated in foreign currency unit. Diba? Third party yan. So, kakausap tayo ng tinatawag natin na speculator, tapos ipipix na kagad, no? Ipipix na kagad natin kung magkano magiging bentahan o bilihan ng foreign currency unit. Okay, yun ang mga tinatawag natin na forward rate. So, ang mangyayari, yung mga changes, no, yung changes in the foreign currency, forex rate ay i-absorb na lang ng speculator nga tinatawag no, ng third party. So, sa part natin, pwedeng na-offset yan, no, pwedeng nabawasan lang, no? Na-offset, na-minimize, o kaya mas ma-okay, no? Talagang ma-eliminate natin, no? Yung naging forex loss, no? Okay? So anyway, no, basta nag-enter ka ng mga ganyan, ng forward contract, for example, o any type of hedging, talagang ang mangyayari dyan, mababawasan man lang, no, kahit paano, kung hindi mo ma-eliminate yung tatawag natin ng mga forex loss, no? Yan ang pinaka-target natin dito, talagang i-minimize, no? Kung meron kang forex loss doon sa import or export transaction, dapat doon sa hedging ay forex gain. Okay, no? 'Di ba yung paliwanag natin doon, laging ano yan, laging baliktad yung dalawang yan. Okay? Sa import or export transaction natin, kung mangyayari magiging forex gain dyan, ang mangyayari, forex loss ka naman doon sa hedging instrument doon, no? Sa forward contract, for example. Okay? Pero kahit paano, no? Siyempre, hindi mo naman sa umpisa, hindi mo naman alam, no? Sa date of transaction, hindi mo naman alam na magkakaroon ng forex gain. No? Okay, sana kung alam mo sa simula pa lang, ayun, no? Kaya lang, hindi mo alam. Kaya ang ginawa mo, nag-enter ka ng forward contract. Kahit kung ano man mangyari, no? Forex gain or forex loss doon sa hedge item, labas ka na doon, no? Basta nag-enter ka ng forward contract at ang objective mo ay i-minimize, no? Yung kung ano man yung magiging resulta doon sa hedge item, no? Sa receivable or payable na naka-denominate in foreign currency unit. Okay. So, yan ang ang ginagawa natin sa forward contract at alam na natin ginawa natin doon, no? Ngayon, pumasok tayo sa panibagong hedging activity natin, no? Mag-enter naman tayo dito sa option contract. Okay? Ano ba yung difference no, between forward contract and an option contract? So, sabi dito, no, based on the definition na given for option contract, sabi, option contract is a financial derivative contract that provides the holder the right to buy or sell an underlying in the future for a price set today. Kung papansinin natin definition class, parang halos kapareho lang din ng di ba? Ng forward contract For a price set today. Kung sa forward contract, pinix mo na kung ano man ang magiging bilihan o benta ng foreign currency unit. Actually, ganun din dito. Okay? Ganun din ang mangyayari dyan. Sa simula pa lang, may tinatawag na kaagad tayo dito na exercise price, no? Or yung tinatawag natin na strike price. Okay? Strike, ito yun. Okay.
strike price, parang yan yung fixed price natin. Fixed selling price or fixed purchase price of foreign currency units. Pag ginamit natin yan sa foreign currency, okay? Kasi ngayon, no, hindi mo alam kasi magkano magiging bentayan o kaya bilihan sa foreign currency unit, no? Ang gagawin natin, mag-enter tayo ng panibagong ng hedging activity. At yan na nga, no? Ngayon pipili natin yung option contract. Sa option contract, sa simula pa lang, magse-set ka na kagad ng tinatawag na strike price. Okay? Okay, yan ang magiging presyo, no? Pwedeng yan ang magiging selling price or fixed selling price or fixed purchase price of the foreign currency units, no, on the date of settlement, no? Kung kailan mo i-settle ang accounts payable or accounts receivable, doon mo rin naman, no, i-settle yan tungkol sa option. Okay? Basta sa ngayon naka-fix na kagad. Ngayon ang tanong, ano yung difference niyan doon sa forward contract? So mangyayari, sa simula pa lang kasi, bibili ka ng tinatawag na option. Magbabayad ka dyan. No? May babayaran ka dyan. Okay? Hindi gaya doon sa forward contract, wala ka naman binayaran sa simula. Di ba, naging entry nga natin doon, nag-debit ka ng forward contract receivable and forward contract payable. Wala muna. Wala mo ng payment na nangyari. Ang payment sa dulo na. No? Depende kung sino ang mananalo sa inyo na speculator. Di ba? Kung sino ang magkakaroon ng advantage doon sa pinasukan niya na hedging activity doon sa forward contract. Dito, magbabayad ka na, no? Ng tinatawag na option, no? Ayan, option money. Yung premium nga, ito yung term natin dyan, premium, yung option price na tinatawag sa simula pa lang. Okay? So for example, December 1 ka bumili ng merchandise, tapos ang payment ay January 31, nag-aalala ka na baka sa January 31 tumaas ang foreign exchange rate, ang gagawin mo, no, ayan, may papasukan ka na naman na third party transaction, panibagong contract, ang mangyayari, isa-set na kagad yung price ngayon. Yun yung tinatawag natin na strike price. Okay? So, ibig sabihin, kung ano man ang magiging forex rate natin sa January 31, yan na ang magiging purchase price natin. Diba? Para sa foreign currency unit, nakakailanganin natin to pay the accounts payable on January 31, for example. Okay? Yun ang nangyayari dyan. Pero sa ngayon, kailangan mo nang magbayad, no, para sa premium na yan. Yan yung price ng option. At ulitin lang natin, ang option ay meron ka lang right, no, to buy or sell. Right to buy yan or sell. Hindi yan obligation, no? Na pag sinabi na natin na binili mo yung option, wala kang obligation, no? Na bilhin ang foreign currency unit on date of settlement or ibenta yan. Okay, pag dumating na yung date of settlement, hindi. Okay? Nasa iyo kung i-exercise mo o hindi. Depende kung magiging pabor sa'yo. Okay? Kung magiging pabor sa'yo. So, yun na pag-uusapan natin mamaya. No? Basta alam na natin yung idea. Kaya nga option eh. Option, so ibig sabihin meron kang choice na i-exercise yung option na yan on date of settlement. Depende kung pabor sa part mo. Okay? Kung hindi, wala na. No? So, ibig sabihin, yung option, nagbayad ka lang. Okay? Yun ang mawala sa'yo. So, paano natin masasabi na exercisable yung option na yan? No? Sige, mamaya pag-usapan natin. So ngayon, ang ano natin, kasi maraming option contract na yan, ang focus natin dito ay yung foreign currency option. No? Ito yun, gives the holder of the option the right but not the obligation to trade foreign currency in the future. Okay? So meron lang tayong right but not the obligation to trade foreign currency in the future. So dalawang klaseng option yan. May tinatawag tayong call option and put option. Okay. Ang underlying, ito yung forex rate. So alam na natin yan, no? Kung tinutukoy natin na underlying, ito nga yung yung forex rate natin, no? Asset, financial instrument for any basis, other basis. So example ng forex rate, to which the option is linked. And from where its value is derived. So balikan natin, ano ba yung dalawang option na yan?
So, meron tinatawag na call option and put option. Pag sinabing call option, ito yung option granting the right to buy the underlying. Right to sell naman ang put option. Okay, kailan ka nagkakaroon ng call option? Kapag ang hedge item mo ay, for example, accounts payable. Okay? Accounts payable. So, kung denominated in foreign currency unit, si accounts payable mo, for example, $1,000, sa rate of settlement kasi, kakailanganin mo ng $1,000 para ipambayad sa foreign supplier. Kaya mangyari, sa third party na kausap mo, kailangan mo nang bumili sa kanya ng $1,000. At magbibigay ka ng option sa kanya, yung premium, at depende sa iyo kung i-exercise mo yung option na yan. Okay? Depende kung pabor sa'yo. Basta meron kang right, no, to buy. So, meron kang right to choose, no, kung i-exercise o hindi yung option. Okay? Next, ang put option naman, no, nangyayari kapag meron ka namang receivable, no, na foreign currency unit. Dahil ma-receive mo yung mga foreign currency unit na yan sa date of collection, ang mangyayari, ibebenta mo naman yan, no, sa oras na makolekta. At kung magkano magiging bentahan yan, eto na nga, no? Pag pumasok ka ng option contract, ang mangyari, meron na kagad sa simula pa lang naka-fix na price, no? At yun yung tinatawag natin na strike price. Okay? Call option, right to buy. Put option, right to sell. So next, premium. Premium is the option price. Ito yung binayaran natin, no? Para makuha natin yung right to buy or right to sell. This is the sum of money that the option buyer pays the option seller to obtain the right being sold in the option. This money is paid when the option contract is initiated. Okay, sa simula pa lang pag nag-initiate ka ng contract, ng option contract, babayaran mo na kagad yung premium na yan. Okay? So, sa pag gumawa ka ng entry, no? Anyway, meron naman tayong illustration ng mga journal entry mamaya just sa problem, no? Ang entry mo kagad dyan, siyempre, credit cash kasi nag-buy ka na, tapos debit natin yung investment in call or put option, no? Depende kung ano yung binili mo. Okay? Meron kang asset na i-recognize, tapos credit cash. Sa simula pa lang yan, pag nag-initiate ka ng option contract. Okay, dahil sa payment mo para sa premium. Ngayon, eto na, no? Diyan na papasok. Mamaya gagawa tayo ng mga table dito, class, no? Tapos papaliwanag natin yung mga tinatawag na intrinsic value and time value. Kasi ang total value, no? Tatlo kasi pag-uusapan natin na value dito, class. Yung pinaka-pair value kasi ng option, pabago-bago yan eh. Okay, ang initial pair value ng option ay yung premium. Okay? Yung binayaran mo sa simula. Kunwari, no, kailangan, para magkaroon ka ng right to buy, magbabay ka ng 10,000 sa simula pa lang. Siyempre, based na sa market value, no? Nung date na nag-initiate ka ng option contract. Okay, yun ang fair value, no? Nung date na binili mo yung option. Siyempre, pabago-bago yung fair value na yan. Okay, hanggang dumating, no? Hanggang dumating yung date of settlement. Okay? At yung value class, no, yung market value ng option, mahati yan sa tinatawag natin na intrinsic value saka time value. Okay? Tandaan nyo, yung total market value, so malamang tatlong date na naman ang pag-uusapan natin dito, no, para mas maganda. So, ang mga date dyan ay yung date of transaction, balance sheet date, and date of settlement, no? Pagtungkol kasi sa mga problem about foreign currency, no, yung mga foreign transaction na yan, talagang expect na tatlong date lagi yan, no? Para mas ma-highlight natin, no, yung concept, no, nandito sa accounting for foreign transaction. Date of transaction, balance sheet date, and date of settlement. Okay? So, yun. At tayo pagdating sa option, sa tatlong date na yan, paiba-iba ang fair value ng option na yan. Okay? So, basta alam natin, sa date of transaction, equivalent yan sa premium, no? Yung binayaran natin. Okay?
At ngayon, ulitin ko lang, yung total or yung pinaka-fair value niya, mahati yan sa intrinsic value and time value. Pero no, yung binigay na pinaka-definition ng intrinsic value dito, parang formula niya eh, di ba? Okay? Yung intrinsic value. Ang sabi is the difference between the current market price and the option price of the hedge item. Class, pag sinabing option price, ang option price, eto na rin yun, yung strike price. Ang market price, ibig sabihin, no, pag ginamit natin yan sa foreign currency, yan ng spot rate. Okay? Di ba pag sinabi spot rate, ito yung actual na forex rate. Walang alisin mo sa usapan yung hedging activity. Yan ang magiging bilihan or bentahan ng foreign currency unit. Yun yung tinutukoy dyan ng market price. Okay? Ngayon, ang mangyayari, kapag pumasok ka kasi ng hedging, may ignore mo yan eh, di ba? Kasi i-absorb ng third party yan, yung market price or yung spot rate natin. Okay? So, yan ang magiging ano natin na, yan ang magiging idea natin dyan, class ha. So, pag sinabing intrinsic value, difference between market price and strike price. Okay? Market price and strike price. Spot rate less yung option price. Pag sinabing intrinsic value, bigyan ko na kayo ng konting idea, no? Bukod sa definition na yan, bakit ka ba pumapasok ng option contract? Kasi gusto mo nang i-fix, no? Yung magiging purchase price or selling price ng foreign currency unit. So, for example, ganito, no? Maglagay lang tayo ng konting example dito. Kaya tinawag na intrinsic value yan. Okay? Ba't naging ganyan ang formula niya? For example, nagkaroon tayo ng date of transaction dito. Date of transaction, December 1, 2021. Okay, tapos, syempre, alam na natin, ito, balance sheet date, December 31, 2021. Tapos, date of settlement. Date of settlement, sabihin natin, January 31, 2022. Okay? Tapos, lagyan natin ng ano dyan. Lagyan lang natin ng spot rate. Okay, yan, spot rate. Pag sabi spot rate plus, ito yung ano yung forex rate natin, na forex rate or yung actual na rate. Okay, so sabihin natin spot rate natin ng December 1, 2021, ito rin yung date of initiation of contract, yung option contract. So sabihin na natin, ang type of transaction natin ay sabihin natin ay purchase ng transaction yan. Tapos, foreign currency unit, 1,000 lang, no? 1,000 foreign currency unit. Okay. Sabihin natin $1,000, no? Yan ang ano natin, foreign currency unit. Spot rate. Sa spot rate, sabihin na natin na meron tayong 50 pesos dito. Okay? Pag sinabing option contract class, no, maglalagay tayo dito ng strike price. Okay? Strike price. So, pag meron tayong strike price, sabihin natin, gawin natin siyang 51. Ayan. So, meron tayong 51 pesos. Ibig sabihin, kung ano man ang maging spot rate dito, sa date of settlement, labas na tayo dyan. Okay? Actually, tayo company, saka yung supplier, babayaran pa rin natin yan. Walang namang kinalaman yung supplier na yun eh. Iba yan, Iba ang transaction between the supplier of the goods saka yung company. Saka yung contract, no? Kasi iba ang kausap natin dyan. Pero pinapa-absorb natin doon sa third party yung risk. Okay? Ganyan na nangyayari. So dito, meron tayong kinausap, ang sabi, o kung magkano man na magiging forward rate natin sa January 31, 2022, yung $1,000 na yan, no? Okay, bibilin ko yan sa iyo at 51 pesos. Okay? So, ganyan mangyayari. Sabihin na natin, ganito. Okay, sa balance sheet date, nangyari, naging 51.5.
Tapos dito naging 52. Lagyan natin ng mga rate na 52. So lumalabas plus ganito. Ang strike price, kahit nasabihin na December 31, yan pa rin yan kasi nakapix na yan. Okay? Hindi yan magbabago, ha? Yan ang characteristic ng strike price kasi na-fix na yan eh. Parang sa forward rate natin. Kaya lang forward rate, no? Ay kung mapansin natin, parang may ibang naging nangyayari doon, no? Nagbibilang nga tayo eh. Okay? May mga binibilang lang tayo doon. Pero pag sinabing forward rate, ang forward rate, iba yan sa part natin saka doon sa speculator sa third party. Okay? Pero sa part natin, nakapix na yan. Ang nagbabago lang, either doon sa forward contract receivable or forward contract payable. Depende kung anong klase forward contract yan. Okay? Kung ano ulit yan, pakibalikan na lang no, yung video recording natin doon. Okay? Basta dito, usapan natin ng strike price, nakapix na yan. So ngayon, ganito ang pinaka-objective natin na bakit ba tayo pumapasok ng option. Pumapasok ng option kasi nga, iniiwasan mo to. Ayan no, yung pag-increase. From 50, naging 51.5. Okay? Naging 51.5. So kapag naging 51.5 yan, kung hindi ka pumasok ng option contract, ang mangyayari, sosolohin mo yung 1.5 na yan. No? 1.5 na loss. Times $1,000, 1,500 pesos. Okay? So ngayon, dahil ikaw ay pumasok sa option contract, 51, parang 51 lang yung magiging payment mo. No? Parang ininet mo na kung sino man yung involved dyan. Basta tayo, 51 na yung nakapix na magiging purchase price ng foreign currency units. At ang babayaran mo ay 51 lang. Yung 0.5 sa third party na yan. Parang ganun mangyari. So, ibig sabihin, no, lumalabas na sa part mo, nagkaroon ka ng benefit dyan. Kasi nga, 51 mo lang babayaran. Pero dapat 51.5 na. At yun ang tinatawag natin na intrinsic value. Parang implied value option, no? Yung naging advantage, yung naging benefit natin doon sa pagpasok ng option contract. So lumalabas class na ito ang intrinsic value natin. Okay, intrinsic value. Sa simula, wala pa talaga yan kasi nga wala pang ang mangyayari doon yung yung spot rate no saka strike price medyo nagkaroon lang ng konting dito. Kadalasan kasi ang mangyayari ang spot rate saka strike price ay equivalent lang pala sa simula. Okay, hindi ko lang ano yan. Ano? Okay, eto sa simula pag option nga pala medyo nalito lang kanina. Pag forward contract ano yan na basta dito ang mangyayari ang strike price saka yung forward rate sa forward rate kasi saka sa spot rate ayan okay mayroon talagang difference yan pero si strike price saka spot rate ang nagiging basehan talaga ng strike price kung ano ang yung spot rate natin no sa date of transaction kaya pareho lang yan okay and medyo na wala sa isip ko kanina no pumasok yung forward rate pa rin okay. So, ngayon, ayan, gawin natin 51, tapos pinapix mo na kagad sa simula pa lang kasi talaga ang intrinsic value natin sa simula ay 0. Okay? 0 yan, yung intrinsic value. Tapos mangyayari, sa balance sheet date, ayan na, no? Naramdaman mo na yung benefit, no? Yung benefit ng forward contract. Babayaran mo 51 lang, pero 51.5 na, di ba? Yung market price o yung pinaka-spot rate. Kaya meron kang intrinsic value dyan na 0.5. 0.5 per dollar. Okay? Meron kang 0.5 per dollar. So, 500 pesos yan. Yun ang intrinsic value niya. Okay? So, ngayon, dito, yan, no? Ganun na rin, no? Meron ka na dito 1 peso na intrinsic value. Kaya yan ang ibig sabihin class na intrinsic value, ha? Yan ang pinaka-nagiging benefit, no? Kung bakit tayo papasok ng option contract. Ang pinakahinahabol lang talaga natin dito ay yung for example, 'di ba? Yung mabili mo siya at a lower price no than the spot rate. Okay? Or ibenta mo siya at a higher price than the spot rate. Okay? Parang ganoon ang ginagawa natin diyan. So, sige, no? Spot rate on the date of settlement, no? Yan ang pinakahabol natin diyan.
So, okay na tayo dyan sa intrinsic value. Ngayon, ang time value naman, pag sinabing time value, ito na yung, di ba sabi ko kanina, meron tayong total na market value. Sa total market value, mahati yan sa intrinsic and time value. Okay? Ang time value ay ito yung remaining value niya, no, after deducting the intrinsic value from the fair value. Okay? So kung magkano man ang pinaka-fair value ng option, no, at a particular date, no, for example, December 31, 2021, meron kang 2,000 pesos, no, na market value, 2,000, tapos meron kang 500 na intrinsic value, yung 1,500 yun ng time value. Okay? So, ganun mangyayari Dalawa, no? Dalawang part 'yan, no? Una, intrinsic, pangalawa, time value. Okay? So mamaya, no, illustrate natin yung pag-compute ng dalawang 'yan. So sa ngayon, meron na tayong idea tungkol sa intrinsic and time value. So okay, no, meron na tayong strike price, no? Alam na natin 'yan. Ngayon, kailan ba natin masasabi na exercisable ang isang option? No? Ulitin lang natin, dalawang klase ng option yan. Meron tayong option to buy and option to sell. Okay. Unahin muna natin yung option to buy or sell at the money. Tatlo kasi yung klase. Meron tayong at the money, in the money, saka out the money. Ano ba yung differences ng tatlong yan? Pag sinabing at the money, no, i-exercise mo man o hindi, ang option walang mangyayari. Patas lang, no, tabla lang. Okay? So, piliin mo man, no, i-exercise o hindi, walang ano yun. Ibig sabihin, yung market price saka strike price ay pareho lang. Okay? So, ibig sabihin, sa simula, sa date of transaction, wala ka talagang magiging benefit dyan. No? Parang ganun, kunwari, pareho sa dulo. Kasi ang date of exercise mo dito ay January 31, 2022, no? For example. Sabihin natin 52 pesos ang strike price tapos ang spot rate mo ay 52 rin. So, ibig sabihin ganun din ang mangyayari, di ba? Walang ano diyan. Kung gamitin mo man o hindi yung option, 52 pesos pa rin bibilhin yung $1,000. Kaya yun ang sinasabi natin na at the money. Okay? Pag sinabing in the money, ibig sabihin exercisable si option. Yun ang in the money. So, kailan natin masasabing exercisable yan? Sa part mo, dapat meron kang benefit. Dito, for example, sa December 31, 2021, in the money yan or out the money. Okay? Sa part natin ay in the money yan. Bakit? Kasi nga, yung strike price mo ay 51 lang compared do sa 51.5. Pwede mo siyang bilhin at 51, pero 51.5 ang talagang market price niya. Okay? Pag hindi mo ginamit ang option, bibilin mo ang $1,000 ng 51.5 per dollar. Pag ginamit mo ang option, 1,000 lang. 51 pesos. Okay? So, ibig sabihin, sa balance sheet date, in the money yan. Okay? Exercisable pag sinabing in the money. Paano kung palitan natin yan? Hindi siya, ginawa natin siyang sale transaction. Pag ginawa mong sale transaction yan, tapos ang strike price or yung peak selling price ay 51 or below the market price, out the money yun. Okay? Out the money kapag ganun. Kasi nga, lugi ka eh. Wag mo na lang gamitin kasi pag ginamit mo, 51 mo lang siya mabebenta. Okay? Pag ginamit mo, 51 mo lang mabebenta. Pag hindi mo ginamit, 51.5. Edi wag mo na lang gamitin. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng out the money. Okay? Palugi no, sa part mo. Hindi siya exercisable. Okay? So, ulitin lang natin na pag sinabing option to buy in the money, sa part mo, mas mababa ang strike price kesa sa spot rate. Ito yon. Exists when the market price is more than the strike price. Ito yon. In the money yan. Okay? So, kaya lang, no, pag ginawa natin 50.5 yan, ang tawag dyan ay out the money. Out the money yan kasi nga, mas mahal mo siyang bibilin pag ginamit mo yung option. Out the money yun. Ito yun. Option to buy out the money exists when the market price is less than the strike price. Ito yun.
yan ang out the money. Okay? So balik natin sa 51.5. Option to sell in the money, yung kaninang in-illustrate natin, no? Paano yun? Kunwari, palitan natin to, gagawin ko siyang sale. Pag ginawa kong sale transaction yan, at sabihin na natin, eto, gawin ko siyang 54. Ayan ay example ng option to sell in the money. Okay? Kasi nga, pwede mo siyang ibenta ng 54 kapag ginamit mo ang option. Pag hindi mo ginamit, 52 lang. So, exercisable yun. In the money na option to sell. Pero pag binaliktad mo, kunwari 51 lang yan, doon siya magiging option to sell out the money. No? Exists when the market price is more than the strike price. Okay? So, alam na natin yan na mga in the money sa out the money. Iwanan natin yan. Alam na rin natin at the money. Okay? So, tandaan nyo klasa, kapag simula, zero ang intrinsic value, no? Kasi naging base ng strike price yung spot rate sa date of transaction. Okay? So, sige. Meron na tayong idea, no? Diyan sa mga in the money, out the money, mga computation ng intrinsic and time value. Ngayon, mag-illustrate na tayo, no? Actually, mga ano lang naman to, no? Pinapa-complete lang yung mga gain or loss, pero for discussion purposes, lagyan na rin natin ng mga journal entries, no? Para mas makuha natin, no? Yung mga paliwanag dyan. Okay? So, sige. Ito, no? Sa handout na in-upload natin sa course site, no? Wala pa to. Wala yung mga yan. Wala yung masagot, no? Wala yung masagot na yan. Okay, so nilagay na natin, no? Ang gawin na lang natin, kunin natin yung mga solution yan, okay? So, illustration of call option contract. On November 1, 2018, Hunt Philippines took delivery from Thailand firm of inventory costing 1,140,000 baht. Payment is due on January 30, 2019. Okay? So, ang mangyayari dito dahil tayo ay bumili, no? Ang mangyayari ay, yan nga, ito nga example ng call option. Okay? Tayo kasi ang buyer dito. So, magiging buyer tayo ng 1,140,000 baht pagdating doon sa option. Kaya call option yan. So, ang due date, January 30, 2019. Ito na, no? Pumasok na kagad yung tatlong date. November 1, dinaanan ng December 1 na balance sheet date. At ito ang date of settlement, January 30, 2019. So malamang magpapakompute ng problem ng gain or loss for 2018 saka 2019 magkahiwalay. Concurrently, Hunt Philippines paid 15,700 peso cash to acquire an at-the-money call option for 1,140,000 baht. Strike price is 12.4. Okay? So, yun na, no? Ito ang pinaka-premium natin, 15,700 peso cash. Ang magiging entry nga dito, no? So, sa November 1, 2018, yung data nag-enter ka ng option contract ay investment in call option, tapos credit cash, no? Para dito sa 15,700. At tandaan natin, ito ay strike price. Yan na ang fixed na purchase price of 1,140,000 baht. Okay? At the money yan kasi nga, equivalent siya sa market price. Di ba? Saka ikaw naman, yung date of exercise of option ay January 30, 2019, yung date of settlement. At tingnan natin, no? Ito yung mga given, market price. Tingnan nyo, tumataas, no? 12.4 noong November 1, December 31, naging 12.43, January 30, naging 12.427. Okay, so dito parang magpapasalamat ka, no? Kasi bumili ka ng option. Kasi nga, ayan na. Pero hindi yun basta-basta ganun, ha? Ito, yung pagtaas na yan, ay yan pa lang ang tinatawag natin, no? Yung difference, yung difference ng magiging market price sa strike price, yan ang magiging intrinsic value natin. Okay? Ulitin lang natin, no? Naging 12.4 kasi yung pinix natin, tapos sa market price, napapansin natin tumataas, no? So, ibig sabihin higher than the strike price, kaya dyan magkakaroon ng intrinsic value. Okay? Fair value call option, November 1, ito yung fair value niya. Yung 15,700. December 31, yan, nabago, naging 2,200. January 30, naging 30,780. So, ibig sabihin, pag bumili ka ng option na ganito, no? Ilang days ba yan? 90 days, no?
Kung 90-day option, no, parang magbabayad ka ng 20,200 pag bumili ka ng December 31, January 30, ganun, no, 30,780. Ngayon, no, yung mga value na yan, ulitin natin, mahati yan, no, sa intrinsic value saka time value, no. Kung paano kumpitin yan, sige, no, gawin na natin. Sige, no, ilagay natin. Okay? So, itong problem, itong solution. Ito class actually na medyo pinahabay ko yung solution na para mas makuha natin. Okay. Sa tatlong date class, tatlong date, November 1, December 31, okay, and January 30, lagay natin yung mga market price or spot rate saka strike price. Laging pagkukumpara nyo kagad yan. Okay? Kasi ito nga di ba? Yan ang pinaka-objective natin kung bakit tayo pumasok ng option. Para i-fix na yung call option, yan ang fix na purchase price. No? I-fix na kagad natin yung purchase price na 1,140,000 baht. Naka 12.4 yan kaya hindi nagbago yan. Ang market price, yun nga, no? Nagkaroon ng increase, no? 12.4, naging 12.423, naging 12.427. Noong November 1, dahil yan, patas lang naman ng strike price saka spot rate at the money yan. Okay? Yung tinatawag na element existing dito, time value lang, no? Time value. Kasi sabi nga natin kanina, ang total value, no, yung total pair value, ito nga, sa simula kasi, di ba, 15,700 ang pair value. Okay? Hahatiin natin yan sa intrinsic value and time value. Okay? Intrinsic value and time value. So, sa simula, wala pa tayong intrinsic value kasi nga, parang wala pang silbi yung option. Di ba? Kasi nga, in nga, at the money. So, yun intrinsic value 0 on November 1, 2018. So, sosolohin ni time value yung total value of option sa November 1, 2018, no? Kaya 15,700 peso cash, no? Lahat yan sa time value. Okay? Ayan na. So, ulitin ko lang. Pag-compare nyo na kagad yung spot and strike, no? Ito, dagdag na lang yan, yung dalawang column na yan. Intrinsic value, 0 sa simula. So, yung total na 15,700 na total value nung date of transaction, sosolohin lang yan na time value. Eto na magsisimula na tayo ng changes, no, sa mga value na yan sa December 31, 2018, yung balance sheet date. Nabago kasi ang spot rate, nabago rin ang pair value ng option. Kaya yan na, magre-recognize na tayo ng mga changes na yan. Okay, so from 12.4, naging 12.423 ang market price or yung spot rate. Mas mababa ang strike price. Kaya naging in the money. Okay, yung paliwanag niyan, no? Kasi nga, bibilin mo siya at 12.4 lang, pero ang bilihan na talaga ay 12.423. So, exercisable, no? Yung option na yan. Kaya in the money. Okay? In the money yan. Ngayon, ba't sinabi natin na nandyan na si time value and intrinsic value? Kasi nga, may na-compute na tayong intrinsic value. Sa simula kasi talagang meron time value dyan. Okay? Talagang magsisimula tayo sa yung value niya ay puro time value pa lang. Okay? So, ang intrinsic value, ulitin ko lang, ito yon na 12.423 less 12.4. So, magkakaroon ka kasi class ng benefit na ganito, di ba? So, 12.423 ng bilihan sa labas, pero ikaw bibilin mo lang siya ng 12.4. So, meron kang 0.023 na benefit, no? Per foreign currency unit, 0.023 times 1,140,000. So, ang total, 26,220. Yan ang magiging benefit mo, no? Kung sakaling mag-exercise ka ng option. 26,220 intrinsic value. Okay? Yan ang pinaka-intrinsic value class. Yan ang magiging benefit mo. Yan ang pinaka-implied value niya. Pero
ang fair value no ng option ay 28,200. So ulitin ko lang, ang fair value ay dalawa, no, intrinsic and time value. Sa 28,200 na total fair value of call option, 26,220 ay intrinsic. So yung remaining amount niyan ay time value. Okay, yung natitira doon. So ulitin ko lang, no, 'di ba meron na tayong 26,220 na intrinsic value. Pag niles natin diyan, yung 28,200, no, yun ang time value, yung 1,980. Okay? 1,980 na time value. Kompletin muna natin hanggang sa matapos, no, para makuha na natin yung mga amount dyan. Diyan talaga, yan talaga ang advisable din ng mga solution na pagdating sa mga option. No? Kompletin nyo muna ang table na para madali na lang mag-compute. January 30, 2019, nabago na naman ang market price or spot rate, naging 12.427. Pero ang strike price ay 12.4 pa rin. Okay? Exercisable pa rin siya, kaya in the money. Okay. Pero tandaan nyo, class, dahil tapos na ang nagkaroon ng date of settlement, no? Tapos na ang contract, tapos okay na rin yan, no? Wala na tayong pwedeng tawagin na time value dyan. So tandaan nyo, class, na normally talaga magkakaroon tayo ng zero na intrinsic value sa umpisa, tapos zero ang time value sa dulo. Okay? Yun ang mangyayari dyan. Wala nang time value kasi wala nang ano eh, parang sa forward contract natin, hindi mo na kailangan yung mga forward rate sa date of settlement kasi wala ka nang, parang wala ka nang pass forward, di ba? Wala ka nang kukunin ng mga future rate. Okay? Kasi wala na eh, wala nang silbi yun. Nandyan na, nasa date of settlement na tayo. Ganon din dito. Wala nang time value sa dulo. Okay? So, ibig sabihin, yung total na 30,780, yan na rin ang pinaka nire-represent, no, ng difference between market price and strike price. Okay? So, subukan natin, no? 12.427, yan ang spot rate natin, date of settlement, tapos 12.4. Meron tayong difference na 0.027, i-multiply natin sa 1,140,000 baht, 30,780, no? Sinulon na lang ni intrinsic value yan. Okay? Pero mas agad na para i-double check natin sa lahat, no? Basta tayo, compute lang tayo ng compute na mga ganyan. Tapos complete lang natin lagi ang table. Okay? Para kasi may nakita ko dati yung problem na hindi, ano, no, may parang may mga konting differences, no? Tingnan ko lang kung nakita, mahanap ko yung ganun kasing problem. Pero normally, ganito talaga itsura ng table niya. Zero sa mula ang intrinsic value, sa dulo naman, time value naman ang magiging zero. Kasi nga, yun yung mga pinakapaliwanag doon. Okay? Sa simula kasi kadalasan at the money talaga tong option natin. Kaya wala talagang magiging difference between strike price and spot rate. Okay? Tapos sa dulo, dahil wala na tayong parang ipo-project ng mga future na mga rate, wala nang time value, kaya zero. Ngayon, kunin natin, no? Ganito mangyayari. Yung mga differences sa intrinsic value sa time value, ay i-account natin yan, no, separately. Pero siyempre, lahat yan didiretso rin naman sa forex gain or forex loss, no? Dito sa option. Okay? So, ganito, class, no? Pag sinabing, kasi ang question natin sa number 1, the foreign exchange gain or loss on hedging instrument due to change in the ineffective portion. So number 2, effective portion naman. Ang tanong, ano yung ineffective sa ka-effective na yan? Pagdating sa option, ang tinatawag na effective portion, yan ang intrinsic value. Okay? Yan ang intrinsic value. Ineffective portion naman, yung time value. Okay? Yan ang tinatawag na ineffective portion. Ibang term lang yan, na effective portion ng intrinsic, ineffective ang time value. Okay? So, siguro na balikan natin yung mga tungkol sa effective saka ineffective portion. Basta iyan na yan, effective, intrinsic, ineffective, yung time value. So, ngayon, kunin natin mga differences sa intrinsic value. November 1, 2018, 0, di ba? 0 ang intrinsic value niya. Naging 26,220.
Kaya meron kang increase na 26,220. Okay. I-recognize natin yan for 2018. Tapos sa 2019 naman, yung naging increase na from 26,220 to 30,780. Meron tayong 4,560 na increase, kaya gain. Siguro no, kaya naging effective, tinerm siya as effective kasi nga eto no, diyan talaga nagkakaroon ng gain. Tapos yung time value, eto naman yung nagkakaroon ng decreases no in value no, kaya siya tinerm na effective, ineffective yung time value. Okay? Basta ibang term lang yan, effective, intrinsic, tapos ineffective ay time value. Okay, so okay na yan. Ngayon, paano ko computein yung mga changes in time value? So, ganun no, 15,700 sa simula, naging 1980, kaya meron tayong decrease na 13,720. Loss yan. Okay? From 1980 noong December 31, naging 0, kaya nag-decrease or nagkaroon na naman tayo ng loss na 1,980. Okay? Pero syempre, yung pinaka-gain or loss niyan, di ba? Kukunin din naman natin ang pinaka-net gain or net loss niyan. Yung pinaka-net gain or net loss na yan, yung changes in fair value of option. Basta alam na natin, no? Yan ang mga intrinsic and time value. Sagutin na natin, no, yung mga question. Number 1, the foreign exchange gain or loss on hedging instrument due to change in the ineffective portion on December 31, 2018. Ineffective time value. Okay, kaya naging sagot natin ay, dahil for 2018 yan, 13,720 loss. Number 2, the foreign exchange gain or loss on hedging instrument due to change in the effective portion, effective naman, for 2018. Ito yun, 26,220. Number 3, the December 31, 2018 net, no, net ang tanong dito, net foreign exchange gain or loss in the hedging activity amounted to, for 2018, net ang tanong, so ibig sabihin, inet lang natin itong dalawa. Okay, kaya yan, ninet natin dalawa at ang naging resulta, 12.5 na net gain. Okay, number 3. 12.5 gain. And last question na for number 4, the foreign exchange gain or loss on hedging instrument in 2019, if changes in the time value will be included from the assessment of hedge effectiveness. Okay, no? Tandaan niyo ito, klasa, kasi ang minimension natin dito ay hedge effectiveness. Pag hedge effectiveness, dapat tumitingin lang tayo sa effective portion. Okay, effective portion do sa intrinsic value. Pero pag sinabi ng problem na if changes in the time value will be included, no? So ibig sabihin, ganun yun, no? Ang titingnan natin ay yung pinagsama pa rin nila. Okay, pag sinabi lang ay hedge effectiveness, no? O kaya nilagay if changes in the time value will be excluded, no? Pag nakalagay will be excluded, ang gagawin natin ay kukunin lang natin yung sa intrinsic value, 4,560 na gain. Okay? So, ayun na. Sasabihin naman ng problem kung included or excluded yan. Kaya pag included, ininet natin, no? Intrinsic value and time value. Changes in intrinsic value and time value. So, yun, no? 4,560 na kinupit natin kanina and 1,980. Yung net ay 2,580 net gain. Will be included. Total natin yung change in intrinsic and time value. Will be excluded. Kunin lang natin yung intrinsic value. Okay? So, para matapos ng class na, lagyan natin ng mga journal entries na para mas makuha natin yan. Okay, so date of transaction saka date of initiation of contract. Sa date of transaction, yung pagbili natin ng inventory, 1,140,000 baht yan. Siyempre, walang kinalaman yan sa strike price. I-multiply lang natin sa market price na 12.4. Okay? Kaya yan, meron tayong 14,136,000 na i-debit sa inventory. Credit accounts payable. Okay? November 1, 2018. Siyempre, on the same date pa rin, ito naman yung sa pag-enter natin ng option contract, yung pagbili mo ng 15,700. Okay?
Sa forward contract, ang entry natin no, sa date of initiation of contract, i-debit mo yung forward contract receivable, forward contract payable. Dito, iba, no? Okay? So, ayan. 15,700 tas credit cash, no? 15,700 equivalent dun sa kanina na binayaran natin na premium. Okay? Yan, 15,700 na yan. Next ay December 31, 2018 sa balance sheet date. Ganito class na tandaan nyo, ang call option ay kasama doon sa magiging payment natin sa dulo. Okay? Magkasama sa magiging payment yan. Pag hindi mo in-exercise yan, mawawala lang yan. Mawawala. So pag in-exercise, kasama yan sa magiging payment natin. Yung makikita natin yan sa entry sa dulo. No? December 31, 2018, kasi aalisin natin investment yan sa dulo. No? December 31, 2018, balance sheet date, debit forex loss, credit accounts payable. Para yan dito, alam na natin yan. Yung increase na from 12.4 to 12.423. Ayan, no? Ito yun, 12.423 less 12.4 times 1,140,000. Debit forex loss, credit accounts payable. Sa option, ano ang nangyari? Sa option, ang kailangan nyo lang gawa ng entry, ito, yan, 15,700 peso na per value na option ng November 1 na naging 28,200 noong December 31, nagkaroon tayo ng increase na 12.5. Ang increase na 12.5 na yan, i-debit natin yan sa investment in foreign currency call option. No? Tataas yung asset natin, yung call option nga, tapos i-credit natin sa forex gain. Okay? So, ayan na. Ganyan ang entry natin to record the increase in fair value. Hindi na, ano yan wala na dyan yung intrinsic saka time value. Ginawa lang natin ng entry, no? Yung change in total fair value of the option. And last entry, no, sa date of settlement, okay, ang gagawin natin, syempre, bayaran na natin yung accounts payable na yan, pero i-base natin sa pinaka dulo no, na market price o spot rate. Kaya credit cash 1,140,000 times 12.427 equals 14,166,780. Pero yung panibagong increase na from 12.423 to 12.427, okay, yan, panibagong net loss yan o forex loss, di ba? 12.427 less 12.423 times 1,140,000 equals 4,560. At isettle lang natin yung kaninang previously recognized accounts payable, no? Ayan na. Yung 14,136, add lang natin yung kaninang 26,220. Okay? So, ayun, no? Binayaran natin ng cash, no? Yung supplier, iba yung sa third party, ng 14,166,780 based doon sa 12.427. Wala naman kasi siyang kinalaman doon sa option. Okay? Pero tayo, ang mangyayari, pagdating sa option, i-absorb, no? I-absorb ng third party yung naging change. Anong change? Ito yun. Yan. 12.40 tapos 12.427. So, magkano ulit yun? Tingnan natin, no? Yung entry natin. Okay? Ang mangyayari dyan, yung option kanina, magkano ba ulit yun? Di ba 28,200 na? Actually, naging 30,780 na. No? Hindi ko lang ginawa ng entry yung pag-debit pa ulit sa investment in foreign currency call option ng 2,580. Okay? Parang sa accounts payable kanina, no? Dinirekta ko na lang inalis yung dati na balance. So, tanggalin ko na yung kaninang balance na 28,200. Okay? Tapos i-record ko yung another forex gain na 2,580 para dito. Sa 28,200 to 30,780. I-recognize natin yan, no, as forex gain. Tapos ibebenta natin yung option at 30,780 pesos. Okay? Na equivalent nga dito. Di ba? Bumili ka ng option ng 15,700 pero sa dulo, mangyayari, mabebenta mo siya, no? At fair value sa yan, January 30, 2019.
At kung mapansin natin, sa date of settlement, okay, ang nangyari dyan, nagbayad ka ng cash na 14,166,780, tapos naka-receive ka naman ng cash na 30,780. Okay, so ang magiging net cash payment natin ay 14,136,000 pesos. Na kung tutukusin, pag kinumpit natin yung class, yung 14,136, dinivide natin yan sa 1,140,000, babalik ka pa rin doon sa strike price na 12.4. Okay? So nakuha natin, no? Parang yun pa rin. Pinix pa rin natin yung naging payment natin. Okay? Binayaran lang natin sila ng 12.4. Okay? So hanggang dito